They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Energy ang numero uno, kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo Energy. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. We are still same, pero iba. At kayo patuloy pa rin po nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Yan! At eto na pinakahihintay ng lahat, ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku, nakakaloka to the highest level na lahat ng mga utauchi at syempre, ang mga PBA fanatics ay muling, alam mo yun, nabuhayan dahil matapos ang Holy Week break nila, ay mamayang gabi magtutuloy na po ang laban muli ng All-Filipino Cup para sa PBA. Syempre, last April 16, last Holy Wednesday, ang huling laban bago sila nagbakasyon. Wow! Sana all! Ayan na, naglabanan na ang San Miguel at Magnolia kung saan nga naman tinalo ng Magnolia team sa score na 98, ang San Miguel Beerman sa score na 95. Samantala naman sinundan din niya ng last game last Wednesday ng Rain or Shine na tinalo ang Northport sa score na 113 over 96. Nako, nakakaloka. Mamayang gabi nga ay muli nating matutunghayan na ang labanan para sa All-Filipino Cup kung saan nga naman sisimulan ito ng NLEX versus TNT. Tapos susundan naman ng Ginebra versus Terra Firma. O, nakakaloka. At may chika din akong nasagap. Oo, dahil baka nag-i-expect po ang ating mga kababayan dyan sa may Davao na kung saan nga naman nakascheduled sana ang PBA para ganapin ang PBA All-Star Game itong May 2 to 5. Kaya lang sa sa pagkakataon ay kinansela ng commissioner mismo ng PBA ang naturang PBA All-Star Game dyan sa Davao City. O, diba? Nakakaloka. Huwag na natin, hindi ko pa alam kung anong nangyari, diba? So, aalamin natin, uuriratin natin. Why sudden change of heart, Commissioner? Ganon, nakakaloka. Marami tayong mga kababayan na nag-aabang dyan at tinaantabayanan, of course, sa mga paborito nilang mga players tulad na lang ng endorser ng Arena Plus na si Scottie Thompson ng Barangay Ginebra, San Miguel. O, diba? Nakakaloka yan. Bakit nga ba nung meron? Pero in the meantime, nako, eto, tumungo na muna tayo dahil for sure, ang mga utauchi na naman, diba? Magtungo tayo sa NBA Eastern and Western Conference na nagaganap for Game 2. Kahapon nga, eto nga nasaksihan natin ang Game 2 sa pagitan ng Knicks at ng Pistons. Kung saan nga naman tinapos ng Pistons sa score na 100 over 94 ng Knicks. Tinalo nila by 6 points
points ang Knicks. Diba? Ang Pistons, mabuhay kayo. Sinundan din naman ito ng Clippers versus Nuggets kung saan nga naman tinalo ng Clippers by 3 points. O, diba? Ang Nuggets sa score na 105 over 102. Naku, nakakaloka. Yan yung mga masasaklap na pagkatalo. At syempre, pagwawagi na talaga masasabi mo nga, tsambahan nga ba? Nakakaloka yan. Samantala, kanina naman ay itinuloy sa Game 2. Diba? Game 2 pa rin yan ng NBA Eastern and Western Conference sa pagitan ng Pacers at ng Bucks. Kung saan tinalo ng Pacers ang Bucks sa score na 123 over 115. Sinundan din yan ng laro ng Thunders versus Grizzly kung saan nga naman tinalo ng OKC Thunder sa score na 118 ang Grizzly sa score na 99. Samantala naka-halftime break ngayon for break 2. Anong breakthrough? Game 2. Naka-halftime break ngayon ang labanan ng Lakers at ng Timberwolves kung saan nga naman lamang ang Lakers sa score na 58 over 43 ng Timberwolves. O, diba na nakakaloka? Naka-halftime break pa sila, diba? So, yun muna ang papakantabayanan natin. At syempre, para hindi ka maging huli sa mga latest scores at mga balita pa, kung ako naman din sa inyo, mag-download ka na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit kanyo? Dahil dito sa Arena Plus app, diba, magiging iba at magiging astig ang iyong gaming environment dahil sila lang naman tinangkal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Asian Sigma Awards. Kung saan nga naman dito kasi sa Arena Plus app, hindi ka na pupunta sa kung ano-anong site pa para maghanap ng mga latest scores, diba? Mga latest results na inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto lagi at updated sila, lalong-lalo na sa games ng PBA, NBA, PBL, at soccer, basketball, volleyball, boxing, at marami pang iba. Nako, nakakaloka. Pwede mo rin masubaybayan ang mga live games nila gamit lang iyong mga cellphone. Sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na anytime, anywhere pa. Syempre, hindi ka rin mangangamba dyan dahil ang Arena Plus lang naman ay license ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. Casting natin dyan ang ating mga Arena Plus app. Tama, Arena Plus endorsers sa mundo ng PBA na umariba gaya ng sinabi ko kanina na si Scottie Thompson. At syempre ang phenomenal film basketball star sa mundo naman ng NBA na si Jordan Clarkson. Syempre sabayan na rin natin yan ang pagkikinig ng official jingle ng Arena Plus app na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus ang official sponsor ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. O, diba? Nakakaloka. Kaya nga naman, download na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone in App Store and Google Play. And you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Paalala mo rin natin na gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. Bakit parang dito sa sa gilid ko parang kinukuha na ako ng liwanag?
Tumi, mapapatay ba yun? Please. Nakakaloka naman itong liwanag na ito. Anyways, di ba? Kayo patuloy pa rin po nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, radyo, sabihin mo. Yan! Hello pa rin po. Siyempre, sa ngalan pa rin po ng aking partner, si Tita Cora, na nakabakasyon pa din. Mare, balik ka na! Wala, bakit dumami yung liwanag, B? Nag-left and right na siya, o, diba? So, pag naglaho ako dito, alam nyo na, kinuha na ako. Pero anyways, hindi tayo sasama sa liwanag for today's video. Pero eto na nga, diba? Ayan, hello pa rin po sa lahat ng mga nakatutok sa atin, especially kay Ate Pearly Dolor po all the way from Hong Kong. Ate Pearly, maraming salamat po pala sa iyong pinadala kay Gandang Kara. Natanggap ko po yun. Sobrang thank you so much. Diba? At syempre, eto na nga ang chika na aking nasagap na nakakaloka na inaantabayanan din, of course, ni Director Delphine Halyare, ang DBP Director na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today. Happy birthday, Sir Delphine Halyare. Galing po yan kay Ami Arsenas. Hello po, happy birthday po. Director, ang lagay ba ganun-ganun lang yon? Wala ba tayong papansit dyan? Baka may papansit ka. Happy birthday po, Arleta, Sir Delphine Halyare, ng Director ng DBP po yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nako, eto ng chikang akin na saga pa. Nako, mga mare, kumapit kayo. Oo, diba? Dahil ako talaga hindi ko rin kinaya ito ng aking masagap ang chika na ito. Dahil ang TV5 nga daw. Ay, ano meron sa TV5? Nakakaloka. Ay, mukha daw yatang may inihahandang proyekto na pangtapat nga ba kay Coco Martin? Ako, nakakaloka itis. Ano kaya yan? Diba? Lalong-lalo na nakaantabay si Vanessa Lim. O, diba? Hello sa'yo. Ayan. Thank you so much sa pakikinig. Ayan. Eto na nga, kasi nga naman, nabalitaan natin, hindi ba? Sa chikang ating nasagap, diba? Ano ba naman yung mga nasasagap ko? Kasi mukha daw yatang may niluluto ang TV5 ngayon na another FPJ, parang, kumbaga parang serye na ipapangtapat nga naman, diba, kay Coco Martin. So, ang ibig sabihin ba nito, tatanggalin nila ang Batang Quiapo doon na nakakaloka? Mukha naman sigurong hindi. Pero ang nabalitaan ko daw kasi, diba, nabalitaan ko daw, ha? Nabalitaan ko lang kasi na para bang hinuhulma si Kiko Estrada, diba? Para gumanap sa another, diba, blockbuster na serye ng ating late the King na si Fernando Po Jr. Alam naman natin ang Batang Quiapo ay another product of FPJ na hinuhulma daw. Actually, hindi naman hinulma kung hindi siya ang napili para gampanan ang role bilang Totoy Bato. Ay, naku, nakakaloka. Ni FPJ na pinasikat din naman niya na long time ago na classic talaga ng bongga. Pero ayon sa ating chikang nasaga pa, hindi naman daw ipapangtapat kung hindi isusunod yata kasi wala naman silang planong tanggalin ang kumbaga parang Batang Quiapo kung hindi bago. Kasi di ba ngayon ay currently running ang Lumuhod kay Kiko. Hoy, hindi luluhod kay Kiko, 'di ba? 'Di ba? Ang Lumuhod Ka sa Lupa na kung saan pinagbibidahan ni Kiko Estrada ito under TV5 bago magBatang Quiapo, 'di ba? Kasi 8:45 PM sa TV5 ang Batang Quiapo. Alam naman natin lahat 'yan ng bonggang-bongga, 'di ba? Nang sabi ng ilan na 'di ba na parang tipong bakit itatapat yun na naman? Hindi naman itatapat kung hindi meron din silang syempre self-produced na serye bago yung mga kapamilya serye na talagang alam naman din natin na humahatak talaga ng viewers. Hindi lang sa TV5, sa A to Z, diba? Kasi may mga iba daw parang nagrereklamo nga na hindi nga daw yung iba na sa ibang lugar, correct me if I'm wrong hindi daw kasi masagap yung signal ng A to Z. Kaya yung iba sa TV5 nanonood. Yung ibang hindi naman masagap sa TV5, diba? Sa A to Z nanonood. Yan ang kinaganda lang, diba?
Tsaka isa pa, wala naman sigurong masama dahil Kiko Estrada is a good actor, 'di ba, ng bongga. Sa tingin ko naman din mabibigyan din naman niya ng justice itong Totoy Bato na ito, 'di ba? Totoy Bato po ni Carlo J. Caparas, 'di ba? Pero ano to, 'di ba? Proyekto ni FPJ, if I'm not mistaken. 'Di ba? Carlo J. Caparas. Pero 'di ba si FPJ ang gumanap nitong Totoy Bato? Tama ba ako? O 'di ba? Thank you so much Adil Bernal, 'di ba? Nagagampanan nga niya kasi parang yun ang nabalitaan ko kasi, 'di ba? Na nakakaloka. Sabi ni Bianca Ashley, miss na ni si Tita Cora. Huwag ka mag-alala. Malay mo naman by next week nandito na tapos na siya magbakasyon, 'di ba? Na nakakaloka. Pero yun na nga, ang mga nasagap ko lang din naman yun na yun nga daw, pinaplano nga daw kasi parang ipapantapat. Pero ang totoo pala nun is isasabay. Hindi itatapat. Yun ang nabalitaan natin. Kasi kumbaga nag-story ko na yata kung saan nga naman marami din makakasama si Kiko Estradang bigating mga artista dito sa proyektong ito na kung saan nga naman, o 'di ba? Kagigiliwan din naman for sure yan ng mga tao, hindi ba? Bakit ba ang init-init nyo kay Coco Martin lagi may pantapat? Sabi naman ng iba, sabi ng ilan na kung itatapat yan kay Coco Martin, kung yung buaya nga, hindi nga makausad. Nakadalawang serye na yung buaya, hindi pa rin natitinag si Tanggol. Diba? Diba? Ito pa kaya? Oo, nakakaloka. So, Totoy Bato. Ano susunod? Si Bong Navarro, Totoy Vivo. Nakakaloka, 'di ba? Ria Salton ng bongga. Pero yun nga, 'di ba? Wag naman natin isipin siguro na magkakaroon ng rivalry. Ang isipin lang natin na mas dumadami, 'di ba? Ang nagkakaroon ng proyekto at the same time. Kaya siguro siyam nga kasi ang buhay ni Oo, 'di ba? Parang yung probinsyano, 'di ba? Yung 45 niyang baril, Anli. Oh, ngayon lang ako nakakita yung Anli ang bala. Hanggang ngayon, 'di ba? Dito sa Batang Quiapo, yung mga weapons ni Coco Martin, may Anli bala. Oh, 'di ba? Parang Anli nung iniendorso niyang manok. Na may Anli rice. Hoy! Giselle Pia, anong Totoy Mola? Grabe ka. Si ano yan, di ba? Si Jay Manalo yan dati. Yung Totoy Mola ng bongga. Pero yun na nga, hindi ba? As in talagang, for sure, papakantabayanan natin. Gaya ng sinabi ko, it's a good opportunity to everyone, di ba? Wag na natin, alam mo yun, masyadong palitin ang mundo dahil ang ABS-CBN lang naman ay wala din naman hangad kung hindi magbigay ng kasiyahan sa lahat ng kanilang manunood, di ba? Kaya nga naman, Mapa A to Z, TV5, GMA7 ay binibigay nila kanilang mga best nang sa gayon ay wala silang madismaya ng mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa bawat proyekto at palabas na kanilang inihahain sa kanilang manunood. Tama ba ako? Very well said na nakakaloka. Ang taray ng closing, di ba? Well, anyways, ako mga pangga, yun lang naman ang papakantabayanan natin. Ulitin ko yan. Kasi di ba yung naglalabasan ngayon na parang ipapantapat daw, ipapangganon. Hindi po. Bago magbatang Quiapo at never gagawin ng TV5 na tanggalin yan dahil may kontrata sila na collaboration with ABS-CBN, di ba? Tsaka malaking tulong sa kanila din, sa network nila, na mapanood ang ilan sa mga serye na ito ng, di ba, na tipong nakakatulong din sa viewership nila. At the same time, of course, business-wise, parang sa GMA7, nakakatulong din naman sila na, alam mo yun, mag-generate ng income din sa kanilang mga network. Kaya, huwag na natin bigyan ng ibang kulay. Diba? Na nakakaloka. But anyways, mga panggayan po muna ang ating unang chika for today's video sa ating pagbabalik. Nako, kung ikaw bored ka na, bored ka na ba? Nako, eto, meron akong sasabihin sa'yo, hindi ba? Kung ikaw naman ay naboboard na, talagang gustong magkaroon ng fun, exciting day, aba, mahilig ka ba sa Tong Eats, diba? Tara na sa Game Zone. Fun, believable games sa Game Zone dahil you can play real games with real people for free na nakakaloka. May chance ka din makisplit to 34 million pesos na premyo at may chance ka din makuha
ang 14,640 pesos na daily prize. Aba, bongga. Gusto ko yan, di ba? Sino may ayaw kung araw-araw ba naman babagsak yan sa aking harapan, hindi ba? Baka hindi na ako matulog at lagi ako na sa game zone. 14,640 yun, hindi ba? Ang makukuha ang cash credit ay pwede mo siyang ipanlaro sa iba't ibang mga games at pwede mo rin siyang i-cash out instantly. Di ba? Yan ang sinasabi, di ba? Kapag pusta peligro, di ba? Na medyo, alam niyo na, ay, olats, di ba? Yung mga ganyan. Di ba? Tigil-tigil din. Kapag ganyan, binagsakan ka ng 14,640 pesos, cash out na, tigil na, di ba? Kumbaga parang palipasin nyo muna. Hindi yung tipo, sige. O, di ba? Kaya nga naman, di ba? Kung G ka na, you can visit them at gzone.ph or you can visit their social media on Facebook, TikTok, and Instagram at Tara Game Zone. Ganyan dapat, di ba? G ka na ba sa tong eats? Well, tara sa Game Zone. Ang gaming dapat fun lang. You can visit padcore.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1, December 31, 2025, EGLD, reference number MKTG 2024-2564. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Dito na po tayo natatapos sa aking pagbabalik. Nako, may mga tampuhan bang nagaganap sa mga Showtime host? Ay, bakit sa Showtime host na naman? Well, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo.